4:26 na mga kapatid. Araw pa rin tayo ng Sabado. Medyo ano yung panahon, gustong umulan. Nakaupo tayo dito sa duyan, nagkakape. Mabigat. Mabigat yung baso. Bakit kaya simula nung simula nung nag-vlog ako ay pabago-bago ang posisyon ng aking yung Facebook. Dalawa yung vlog, dalawa pati yung Facebook ko. Isa yung blue ba yun? At isa yung white. Hindi ko maintindihan kung blue yun o green. Parang blue-green. At isang white Facebook account. Hindi ko alam kung bakit ganun. Wala naman akong gaanong alam sa kasi cellphone. Pagka minsan mayroong marketplace. Yung bang bintahan ng mga sasakyan, mga kapatid, karamihan ay mga lumang sasakyan. Yung sasakyan kong yan sa marketplace ko nakita yan. Pagka minsan wala yung ganun, yung marketplace ko sa cellphone. Pagka minsan meron na naman ngayon. Yan nga bibinta ko nga yan sabi nila, tinawaran na nila yan Awan ko kung may isang salita yung tumawad. Sabi niya, Urayem, balayan, mga 2 weeks. 2 weeks, ganyan. Bibilihin daw niya. Ewan ko, 2 weeks na bukas. Ewan ko kung bibilihin niya. Hindi ko naman inaasahan na bibilihin dahil marami na akong karanasan sa mga kausap. Lalo na pag babae. Nako. Magkasundo kayo pag magkausap. Pero pagdating ng eksaktong oras ng usapan walang kabuluhan yung pinag-usapan na una. Yung masusunod kung ano yung gusto nila, kung ano yung desisyon nila. Baka sakali bibilihin nga nila. Kaya naghahanap ako ng kwan sa marketplace. Pag binili nga nila yan, ayun, bibili ko rin ng sasakyan din. Dahil sasakyan mo. Matagal na sa amin yun. Motor na yan. Kung sa serbisyo lang, wala akong masabi dyan. Motor na yan. Kaya pinatibay ko yan ganyan-ganyan lang itsura niyan. Pero sa kargahan, mga kapatid, naku, maasahan yun. Wala kang mararamdamang pipilipit sa katawan yan sa hirap ng daan. Talagang nakahanda sa kanyan. Pang-trabaho. Ang tao kakama
trip yan. Ay, ilang kilo yon yung 8 tao. Palagay mo na lang na 50, di 400 kilos. Tulong kung yung ramdaman na mahirapan dahil yung 175 yung makina. 100 hatak. Kaya mas maganda yung niya mabigat yung dahil yung muli niya matigas pang karga. Ay, ako na natin. Mag-aantay lang sa ano yung mga susunod na namang mangyayari sa ating pamumuhay. Sabi nila lang na nangyayari sa atin. Hindi natin alam kung bukas ay uulan na ng apoy o ano. Dahil ang ating ama ang nagdidesisyon eh. Depende sa ikinikilos ng mga tao. Dahil nung unang panahon mga kapatid, dahil nung lumala ang mga Sodoma at Gomora, bansa ng ulan ng Diyos ng lumala ang kwan doon. Ganito na rin ang kalagayan ng panahon na Abraham. Talagang may mga building na rin, mga syudad, lalaki. Marami na rin ano, mga babayan na nagbinta ng lumala ng lumala. Takot. Hindi nila yung 10 ay nagawi doon pa naman sa syudad si ano, si Lot. Ay isa rin yung masunurin sa Diyos. Napunta sa syudad. Eh, inutusan ng ama yung anghel niya na kunin si Lot doon para huwag madamay doon sa pagsunod sa bayan na yon na sobrang kasamaan na. At itong nangyayari ngayon mga kapatid, mas nating mabuti, tingnan natin ating panahon ng prostitution, ano? Prostitute noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Panahon ng mga kagustuhan ng tao noon, ganun pa rin ngayon mga kapatid. Ang nasusunod palaging ang tao. Pero tandaan nating mabuti mga kapatid. Hindi panahon ang tao ang masusunod dahil may itinakdang araw at oras ang ating Ama. Nalilipulin niya ang lahat ng masasama at ang makasalanan sa lupa. Yun lang mga kapatid. Yan ay sa huling pagkakataon. Kaya ngayon pinapraktis na niya ng iba pero yung man gawin araw ano ang kanyang pinag-uutos. Kaunti pa lang mga kapatid. Mabibigyan lang sa dalhin naman. Pinapating sila lang ang maiiwan sa panahon ng paglipol mga kapatid. Basta makinig lang kayo ditong mabuti. Unawain nyo ang inyong mga napapakinggan mga kapatid. At pag binigyan kayo ng ating Ama ng pangunawa sa lahat ng inyong naririnig dito,
Mapalad kayo. Baka madamay kayo sa mga maliligtas, mga kapatid. Yun lang, kapatid. Salamat muli sa inyong panonood.